tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang malaking tensyon ang muling sumiklab sa gitnang silangan matapos matagumpay na makatawid ang isang Liberian oil tanker sa Strait of Hormuz. Ang barkong Stoic Warrior ay ligtas na nakalabas gamit ang isang bagong ruta malapit sa baybayin ng Oman sa kabila ng tahasang banta mula sa Revolutionary Guard ng Iran. Ang hakbang na ito ay nagpapakita ng lumalalang hidwaan sa pagitan ng mga pandaigdigang puwersa sa pinakamahalagang daanan ng langis sa buong mundo. Naganap ang transit ng Stoic Warrior sa gitna ng mabilis na pagtaas ng tensyon sa pagitan ng Iran at Estados Unidos hinggil sa mga tuntunin ng kanilang kasunduan. Ang pansamantalang kasunduang ito ay naglalayong permanenteng tapusin ang hidwaan, ngunit ang magkabilang panig ay patuloy na nagtatalo sa mga detalye. Kabilang dito ang ligtas sa pagdaan ng mga barko sa Persian Gulf at ang kinabukasan ng nakaimbak na uranium ng Iran. Upang maiwasan ang panganib, tinahak ng Stoic Warrior ang isang bagong ruta na mas malapit sa baybayin ng United Arab Emirates bago lumiko patungo sa Oman. Ang alternatibong rutang ito ay binuo ng pamahalaan ng Oman kasama ang International Maritime Organization o IMO, isang ahensya ng United Nations na nangangasiwa sa kaligtasan sa karagatan upang bigyan ng ligtas na daanan ang mga dambuhalang barkong may dala ng krudo. Sa hilagang bahagi ng bagong rutang ito, matatagpuan ang tradisyonal na traffic separation scheme. Sa loob ng maraming dekada, dito malayang dumadaan ang mga barko na nagdadala ng halos 20% ng kabuuang supply ng langis at natural gas sa buong daigdig. Gayunpaman, ang dating ligtas na daanang ito ay kasalukuyang hindi madaanan dahil sa mga ulat ng mga nakatanim na bomba sa ilalim ng dagat o sea mines. Ang mga bomba sa karagatan ay itinanim umano ng Revolutionary Guard ng Iran mula pa noong simula ng labanan noong ika-28 ng Pebrero na sumiklab matapos ang pag-atake ng Amerika at Israel. Bilang reaksyon sa bagong ruta ng Oman at United Nations, nagpalabas ng galit na babala ang hukbong pandagat ng Iran sa pamamagitan ng kanilang opisyal na ahensya ng balita na IRNA na nagpapakita ng kanilang matinding pagtutol. Ayon sa pahayag ng Revolutionary Guard, ang pagpapatupad ng bagong ruta ng walang abiso o koordinasyon sa kanila ay itinuturing nilang iligal at lubhang mapanganib. Tahasang idineklara ng Iran na ang tanging autorisadong daanan sa Strait of Hormuz ay ang rutang itinakda lamang ng kanilang pamahalaan. Nagbabala pa sila na ang sinumang lalabag at dadaan sa labas ng kanilang teritoryo ay haharap sa mabigat na parusa. Sa kabila ng mga nakakatakot na banta ng Iran, walang naiulat na anumang marahas na insidente habang tinatahak ng Stoic Warrior ang bagong ruta. Ayon sa mga datos ng ship tracking, ilang iba pang mga barkong pangkalakal ang sumunod din sa likuran ng naturang tanker. Ang matagumpay na pagdaang ito ay nagbibigay ng kaunting pag-asa sa industriya ng pagpapadala na maaari pa ring maiwasan ang direktang komprontasyon. Gayunpaman, hindi pinalampas ng United Arab Emirates ang mga banta ng Iran. Si Anwar Gargash, isang mataas at senior na diplomat ng UAE, ay naglabas ng matinding babala laban sa anumang pagtatangka ng Iran na harangan ang strait o manghingi ng buwis sa mga barkong dumadaan. Binigyang diin niya na ang rehiyon ay hindi papayag na diktahan ng Iran ang kalayaan sa paglalayag na protektado sa ilalim ng batas internasyonal. Sa kanyang post sa social media platform na X, sinabi ni Gargash na hindi maaaring magpataw ng mga bagong geopolitical na patakaran ng Iran sa mga Arab Gulf states sa pamamagitan ng agresyon. Ayon sa kanya, ang mga ganitong hakbang ay nagtatanim lamang ng binhi ng bagong hidwaan at gulo sa hinaharap. Ang Strait of Hormuz ay dapat manatiling bukas at ligtas para sa lahat ng bansa upang maiwasan ang krisis. Ang kasalukuyang tensyon ay nagaganap sa isang napakaselang panahon ng diplomasya. Sa ilalim ng nilagdaang Memorandum of Understanding, sumang-ayon ang Amerika at Iran sa isang 60 araw na palugit upang ayusin ang mga komplikadong detalye ng kanilang kasunduan. Ang panahong ito ay kritikal upang matukoy kung magiging permanente ang kapayapaan o muling babalik ang rehiyon sa isang malawakang digmaan. Habang isinasagawa ang mga pribadong pag-uusap sa pagitan ng mga diplomat, ang mga pinuno ng magkabilang bansa ay patuloy na nagpapalitan ng matitinding salita sa publiko. Ang ganitong paraan ng negosasyon ay nagpapataas ng panganib na masira ang marupok na tigil putukan sa rehiyon. Ang bawat pahayag at galaw militar ay binabantayan ng husto ng mga eksperto dahil maaari itong maging mitsa ng bagong labanan.
Isang malaging banta rin sa kasunduang ito ay ang muling pagsiklab ng labanan sa Lebanon sa pagitan ng Israel at ng militanteng grupong Hezbollah na sinusuportahan ng Iran. Ang hidwaang ito ay direktang nakaaapekto sa katatagan ng buong gitnang silangan. Anumang paglala ng sitwasyon sa Lebanon ay tiyak na magkakaroon ng domino effect na makaaapekto sa mga usaping pangkapayapaan sa pagitan ng Amerika at Iran. Kamakailan lamang naglunsad ang Israel ng isang airstrike sa Timog Lebanon na kumitil sa buhay ng 2 tao ayon sa ulat ng state-run news agency ng bansa. Ito ang kauna-unahang pag-atake sa himpapawid ng Israel mula nang magkabisa ang pinakabagong tigil putukan noong nakaraang Sabado. Ang pag-ataking ito ay nagpapakita kung gaano karupok ang kapayapaan at kung paano ito madaling gumuho sa isang saglit. Para sa buong mundo, ang Strait of Hormuz ay hindi lamang isang simpleng daanan ng tubig. Ito ang itinuturing na pangunahing arterya ng pandaigdigang ekonomiya. Ang anumang pagkaantala sa pagpapadala ng langis dito ay maaaring magdulot ng mabilis na pagtaas ng presyo ng gasolina sa iba't ibang bansa, kabilang na ang Pilipinas. Kaya naman, ang bawat galaw ng mga barko rito ay may direktang epekto sa ating bulsa. Ang banta ng mga nakatanim na bomba o sea mines ay nananatiling pinakamalaking hamon para sa mga kapitan ng barko. Ang paglilinis sa mga bombang ito ay nangangailangan ng mahabang panahon at mataas na teknolohiya na kasalukuyang pinagdedebatehan ng mga bansa sa rehiyon. Hanggat hindi natitiyak na malinis ang tradisyonal na ruta, ang mga barko ay mapipilitang gumamit ng mas mahaba at mas magastos na mga alternatibo. Dito pumapasok ang kahalagahan ng inisyatiba ng Oman at ng International Maritime Organization. Ang paglikha ng bagong ruta malapit sa baybayin ay isang estratehikong hakbang upang mapanatiling buhay ang kalakalan sa kabila ng banta ng digmaan. Ipinapakita nito na ang kooperasyon sa pagitan ng mga bansa at ng United Nations ay mahalaga upang maprotektahan ang pandaigdigang interes laban sa unilateral na banta. Nang but ang reaksyon ng Iran ay nagpapakita na hindi nila basta-basta tatanggapin ang anumang desisyon na hindi sila kasama. Para sa Tehran, ang Strait of Hormuz ay nasa ilalim ng kanilang kontrol at soberanya. Ang pagpupumilit nilang ipatupad ang sarili nilang mga patakaran ay naglalayong ilagay sila sa direktang banggaan hindi lamang sa Amerika, kundi maging sa kanilang mga karatig bansa sa Arab Gulf. Ayon sa mga analista, ang sitwasyon ay maaring humantong sa isang mapanganib na miskalkulasyon. Kung magpapasya ang Iran na harangin o kumpiskahin ang isang barkong gumagamit ng bagong ruta ng UN, maaari itong mag-trigger ng isang mabilis na tugon militar mula sa Estados Unidos at mga kakampi nito. Ang ganitong senaryo ay magpapalawak ng digmaan na susubok sa tatag ng pandaigdigang sistema ng seguridad. Sa susunod na mga linggo, ang focus ng buong mundo ay nakatuon sa 60 araw na negosasyon. Dito masusubok ang kakayahan ng diplomasya na lampasan ang mga banta ng karahasan. Kung mabibigo ang dalawang panig na magkasundo, ang Strait of Hormuz ay maaaring maging isang aktibong sona ng digmaan na magpapatigil sa transportasyon ng enerhiya at magdudulot ng matinding krisis sa ekonomiya ng buong mundo. Sa pagtatapos ng ating ulat, malinaw na ang paglalakbay ng Stoic Warrior ay hindi lamang isang simpleng pagdaan ng barko, kundi isang simbolo ng paglaban para sa kalayaan sa paglalayag. Patuloy nating babantayan ang mga susunod na kaganapan sa Strait of Hormuz at ang epekto nito sa ating bansa.